Suportado ng Kamara ang naging panawagan ng Pangulo na palawakin ang income tax exemption para sa mga manggagawang Pilipino, lalo na sa nasa middle class. Tiniyak din ang agarang pagpasa ng panukalang batas hinggil dito. Si Jaina Morales sa detalye. Handang tapatan ng panukala ng Kamara ang mga reformang hiniling ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso. Ayon kay House Deputy Speaker Raymond Mendoza, mga manggagawang nasa middle class ang direktang makikinabang sa itinutulak ng Pangulo na mas malawak na income tax exemption. Naniniwala si Mendoza na ito na ang magbibigay katarungan sa mga middle class worker na napipiga sa patong-patong na gastusin pero napakadalang namang mapabilang sa ayuda programs. Kaagad isusulong ni House Ways and Means Chairperson Miro Kimbo ang pag-usad ng tax reform bill sa Kamara at target pang matapos ngayong buwan ng Agosto. Ang tinatarget talaga dito are yung ordinary workers at saka middle income employees na madalas napapabayaan. Ito yung sektor na hindi nakakatanggap ng ayuda. So ito yung pamamaraan ng gobyerno, ng ating Pangulo, para magkaroon sila ng direct benefit. Umani rin ang suporta ng Kamara sa agarang pagpapahinto ng Pangulo sa paniningil ng systems loss sa mga consumer ng kuryente. Mula sa liderato hanggang sa ilang mga miyembro, pare-parehong naniniwalang hindi makaturungan yan. Si Ways and Means Chairperson Kimbo, isasabay ding pag-aralan ang iba pang value-added tax na sinisingil sa consumer. Ang kuryente may tatlong hakbang. Sa bawat step po na yan na isang transaction, nag-i-impose tayo ng 12%, iisa't isang produkto lang naman eh. So bakit 3 beses natin pinapatawan ng VAT? Idiniin naman ni Deputy Speaker Janet Garin na makatuwiran ang posisyon ng Pangulo na usisain ang VAT sa mga pangunahing produkto tulad ng gamot at agricultural products. Hindi kasi aniya ito shotgun solution tulad ng sinasabi ng ilan na pupwede lang bastang tanggalin ng buo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jaina Morales ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.